Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay kay Allah, Panginoon ng lahat ng nilalang. I hope live na tayo ngayon. Ano? Maraming salamat po sa pagkakataon ito na nag-anyaya po sa atin ang paanyaya po sa atin. Pinulakan po tayo ng Muhibbat al-Khair. Tayo po ay live po ngayon. Anyway, ang natasang paksa po sa akin ay yung tinatawag na repentance. Yung tauba o sa Tagalog, actually yung tauba ay pagsisisi ng mga kasalanan. Pagbabalik loob. Ang masasabi po natin, una, gusto ko lang pong iparamdam sa ating mga kababayan, lalo na sa kaibayo nating pananampalataya, mas angkop na angkop yung salitang pagbabalik loob sa ating din, sa ating reliyon, kumpara doon sa mga nakagisnan natin. Ipagpaumanhin po sapagkat tayo po ay nasa comparative religion. Hindi natin maiwasan, palibasa, dito tayo mula. At ito po ang, if I may use the word with all humility, yung expertise natin. At lalo nating napatunayan na tayo po ay nasa katotohanan na naikukumpara natin sa kaibayo nating pananampalataya. Lalo't may tuturing na hidwa. Ang aking pong pinupunto, ang layunin ko po ito, gusto kong ipabalita o ibalita sa aking kababayan na ang good news o ang magandang balita ay nasa pananampalatayang Islam. Makailang ulit na nating nakagisnan na para bagang yung kaibayo nating pananampalataya, other faith, na kapag nagturo sila ng pagsisisi o repentance, para bagang akma sa kanila. Pero sa pag-aaral nating ginawa, hindi out of bounds. Bakit? Tutumbukin ko na po. Paano ka magbabalik loob sa Diyos? Kung ang pinaka-premise, ang pinaka-foundation ng yung theology ay naniniwala kayo sa original sin o may minanang kasalanan. In other words, kung tayo ay ipinanganak na makasalanan, lalabas. Yun ang ating pasimula. Isang makasalanan. Ano babalikan natin? Naalala ko tuloy nung ako may nakadiskusyong pastor. Ang pagsisisi daw, repentance, ay 360 pagbabalik loob sa Lord. Paano po yung pastor? Kung tayo, babalik 360, kung ang pinagmulan natin, makasalanan, sinner. Tapos, you turn 360. O di bumalik ka din sa pagkakasala. Di po ba? So, bakit ko nasasabing ang good news po ay nasa Islam at akmang-akma, bagay na bagay po, yung salitang repentance, pagsisisi, pagbabalik loob, ay katatagumpay po ng pananampalatayang Islam. Una, alam ho ninyo, sa Quran, ang malulhating Quran, ang unang-unang tinuturo po ay ang tinatawag na original forgiveness of God. Nung nagkasala ang ating unang magulang na sila Adam and Eve, Adam at Hawa, Adan at Eva, alam natin sila'y nagkasala. Unat-unat higit sa lahat, alam ng Diyos, alam ni Allah subhanahu wa ta'ala na talagang sila'y magkakasala. At nung sila'y nagkasala, and by the way, masingit ko lang, ang may responsibility po o may responsible sa pagkakasala ay nasa katawan po ng lalaki na si Adam.
Biblically speaking, ang sinisisi sa pagkakasala ay yung babae. Sapagkat si Eva daw ang nadaya, ang babae ang nadaya, hindi ang lalaki. Kaya ang kasalanan ay nakaatang sa babae. Nadamay lang ang lalaki. No. Si Adam po ang talagang may responsibility ng pagkakasala. Magkagayon pa man, nung sila po'y nagkasala, nakatanggap sila ng mga pangungusap na mismo ang Diyos ang nagturo kung paano magbalik loob o magsisi sa kanilang kasalanan. Babasahin ko po, hayaan po ninyong ibahagi ko po ang isang aya o talata sa Quran al-Karim patungkol po sa nabanggit kong kalagayan ni Adan at Eva. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Ang sabi po sa Surah Al-Baqarah chapter 2 verse 36, and Adam, nung sila'y nagkasala, then Adam received from his Lord words, and his Lord pardoned him, accepted the repentance. Verily, He is Allah. He is the one who forgives, accept repentance, and the most merciful. Ano po ang mapapansin natin dito? Si Adan at Eva ay nagkasala. Sila po ay tinuruan ng panalangin upang makapagbalik loob. Saan po magbabalik loob? Yung emphasis po, tabaya tubo, the emphasis is returning, pagbabalik, loob. Saan magbabalik? Sa makatwid, sa dating kalagayan. Na nadalisay, malinis, walang pagkakasala. Yun ang tunay na pagbabalik loob. Si Adan at Eva ay pinanganak na walang kasalanan. Nung sila'y nagkasala, nais ng Diyos. Diyos mismo na ang nagturo na sila'y magbalik loob. Magbalik loob sa kalagayang walang pagkakasala. At para mangyari yun, sila po'y magsisi. May remorse sa kanilang puso sa mga nagawang kalikuan, hidwang gawa, kasalanan. At nung sila ay humingi ng kapatawaran, tinuruan sila ng panalangin, ng paghingi ng kapatawaran. Ano pong panalangin? Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. O aming Panginoon, o aming Rab, tunay na kami nagkasala laban sa aming mga sarili. Malibang kami patawarin mo, kami ay mapapabilang sa mga talunan. At sila'y pinatawad. And his Lord pardoned him. O nakita nyo? Bakit pinatawad? Ito ngayon, ipinakilala ng Quran, ang alin? Yung katangian, pangalan ng Diyos. Ano pong pangalan? For, verily, He, Allah, ang Diyos, He is the one who forgives sins. Siya ang nagpapatawad ng mga kasalanan, accepted His repentance, accepts repentance, ang tumatanggap ng pagsisisi ng pagbabalik loob. At siya, and He is the most merciful, at siya ang pinaka-maawain. So, yan po ang good news. Ang good news, nagpakilala po ang Diyos na siya po ay ang forgiving, ang nagpapatawad ng kasalanan. Pangalan niya na, taglay niya na, pangalan niya na, noon pa, katangian niya na, noon pa, wala pa mang tao, wala pang siyang sinukob. Pangalan na ng Diyos, pangalan na ni Allah, ang Al-Ghafur, ang nagpapatawad, Al-Ghafir, Al-Ghaffar, ang the one who accept repentance, ang nagpapatawad ng mga kasalanan, ang palapatawad, ang palagi ang nagpapatawad. Kaya, ang creation, dinisenyo niya ayon sa kanyang pangalan at katangian. Kaya, lumikha siya ng nilalang na may tendency magkasala at humingi ng kapatawaran. Kailan nagkasala ang tao? Sapagkat tinuruan niya tayo, ang tao tinulungan niya, وَحَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ, and shown him the two ways
the good and the evil. So kailan po nagkakasala, may tuturing na nagkasala ang tao? Pag nagkaroon na tayo ng kamalayan, sapagkat tinuruan tayo ng mabuti at masama, alam natin yan, nasa puso natin yan eh. Ngayon, nandito na tayo sa wastong pag-iisip, wastong gulang kung tawagin. Pinili natin yung kalikuan. Doon pa lang tayo nagsimulang magkasala. Wala tayong kasalanang minana sa mga magulang natin, nila Adan at Eva. Hindi po namamana ang kasalanan. Yan po ang pinakapundasyon ng pananampalatayang Islam. Na ang Diyos, si Allah subhanahu wa ta'ala, ang nagpapatawad sapagkat siya ang pinakamawain. At ang good news, sila Adan at Eva, pinatawad po at wala silang kasalanan. Absuelto na sila. Sa makatwid, sila ang huwaran natin. Nung sila'y nagkasala, sila'y nagkamali, sila'y humingi ng kapatawaran, nagsisi sa kanilang mga kasalanan, at sila'y pinatawad. Sapagkat ang Diyos, si Allah, ang palagi ang nagpapatawad, ang pinaka-maawain. Hindi mo to kakakitaan sa Biblia. Ay, paumanin, nasa comparative religion tayo. So, yan ang good news. Ang good news, original forgiveness po ang tinuturo sa pananampalatayang Islam. May singit ko lang, mga kababayan, pag paumanin. Nung nagkasala si Adan at Eva, ayon sa Biblia, nung nakita niyang tao, nilagyan niya ng free will, nagkamali. Sabi niya sa Genesis 6:6, pinagsisisihan ko, at ang Panginoon ay nagsisi ang Panginoon at ang puso niya ay nalumbay sapagkat nilalang niya ang tao sa lupa. Sa verse 7, at pinagsisisihan ko na nilikha ko pa kayo. Imagine, binigyan niya ng free will, nung nakita niyang gumawa ng kalikuan, nagsisi siya bakit niya panilikha ang tao. So, because of that, nawalay ang tao sa Diyos. Makasalanan ng tao, minana ng tao. In fact, it was even highlighted by Paul in his doctrine in chapter 1 Corinthians. Nung kanyang sinabi ay tayo niligtas mula sa kanyang galit. In other words, ang Diyos pala galit na galit sa tao. Yun ang premise. Never na pwede kang magbalik loob sa tao sapagkat ang Diyos galit na galit sa tao. So nakita nyo, because of the original sin, tinatawag po nila. Nagsisi po siya, kabaliktaran po sa pananampalatayang Islam na talagang tanggap ng Diyos. Alam ng Diyos, kapatid. Alam ni Allah na ang tao talaga may tendency magkamali. At ito'y pinaliwanag ng napakainam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata, wa khairal khata'in wa tawabun. Ang lahat ng anak ni Adan ay nagkakasala. Ngunit ang mainam sa mga nagkakasala ay yaong nagbabalik loob, nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Sapagkat kung kayo hindi nagkakasala, papalitan kayo ni Allah ng bagong henerasyon, ng mga nagkakasala, nagkakamali, at humihingi ng kapatawaran. Yung pong essence ng creation Tanggap po ng Diyos na talaga tayo magkakasala. Pangalan niya na. Taglan niya ng pangalan. Nature niya na, katangian niya na. Ang alin? Ang pagiging mapagpatawad Kaya, lumikha siya ng mga nilalang na mga ngailangan ng kanyang kapatawaran. Na siya namang hindi gagawin ng Satanas na isinumpa. Out of his pride. Yun ang malaking pagkakaiba natin. Ngayon, at malaki po, highly encourage po sa Islam ang pagbabalik loob at ang paghingi ng kapatawaran, pagsisingganap sa mga pagkakasalang nagagawa ng tao. Una, ipinagpauna niya sa atin, sinabi niya sa atin, وَمَنْ يَعْمَلْ صُوعًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يجد الله غفورا رحيما. Whosoever does evil or wrong himself, but afterwards seeks Allah's forgiveness, sino man ang nakagawa ng kasamaan at laban sa kanyang sarili, sapagkat ang kasamaan, ang paggawa ng kasalanan ay laban sa ating sarili. Wala namang mawawala. Hindi ka babawas ng kaluwalhatian ni Allah subhanahu wa ta'ala kung lahat tayo maging suwain. Hindi rin ikadadagdag ng kanyang kaluwalhatian kung tayo lahat ay maging matuwid. Sapagkat siya'y nanatiling maluwalhati na magpakailan-kailanman.
Ang kasalanan laban sa ating sarili, laban sa ating kaluluwa. Kaya ang sabi, sino man ang nagkasala, laban sa kanilang mga sarili. At pagkatapos sila'y humingi ng kapatawaran kay Allah. Kanila nga matatagpuan si Allah na nagpapatawad ng mga kasalanan, ang pinaka-maawain. Magkakambal po magkasunod po Yung salitang the forgiving and the most merciful. Ito po yung mababasa natin sa Surah An-Nisa, chapter 4. Ang aya po ay 110. At isa pa, atit-ati pong namnamin ang patungkol sa encouragement na binibigay po sa atin ng Diyos ayon po sa Quran al-Karim na kung saan talagang highly emphasize ang pagbabalik loob, ang pagsisisi sa mga pagkakasalang nagagawa po ng tao. At ang sabi po dito sa isang aya, Wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. And seek the forgiveness of Allah. Certainly, Allah is ever all forgiving, the most merciful. At hanapin nga ninyo ang kapatawaran ni Allah, sapagkat tunay na si Allah ay palagi ang nagpapatawad, ang pinaka-maawain. Nakita nyo? Ito po yung motivation, ito po yung encouragement na mababasa po natin sa maluwalhating Quran. Sapagkat ang katatagumpay naman, una ng mananampalataya ay yung pagbabalik loob, pagsisingganap, pagbabalik loob sa nag-iisang Diyos na tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng mababasa po natin, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kayo nga ay humingi, kayo nga ay magmakaawa kay Allah at humingi ng kapatawaran. Kayo ngang lahat na sumasampalataya. Ito po'y patungkol sa ating mga sumasampalataya. Upang kayo ay magtagumpay. O believers, and all of you beg Allah to forgive you all, O believers, that you may be successful, upang kayo ay magtagumpay. Ang katatagumpay po ng mananampalataya ay ang pagbabalik loob, pagsisisi sa mga kasalanan ating nagagawa. Sapagkat pag binasa mo pa, pagbuklat mo pa lang ng Quran, mababasa mo si Allah ay what? Ang pinaka-maawain, ang pinaka-mabagin. Bismillahirrahmanirrahim. Yung kagad ang matutunghayan mo, pagbuklat mo pa lang sa unang pahina, first page ng Quran. Si Allah ang pinaka-maawain, ang pinaka-mabagin. At ini-encourage pa. Nakita nyo, meron kasing tanong wala pala kayong konsepto ng ransom o pagtutubos ng kasalanan. Ako, tatawagin ko na si Brother Nep, nandito kasi, di ba, Brother Nep? Wala palang konsepto mga sa Islam ng, di ba, kung ito raw ang requirement ng Diyos sa paggawa ng kabutihan, ito lang daw ang nagawa mo, sino raw ang pupunan ng kakulangan? Ganun ang pagkakaintindi nila sino raw ang magbabayad ng kakulangan ng tao? Kaya daw kailangan ng dugo, kailangan ng pagtutubos, kailangan ng ransom. Hindi po. Hindi po namin kailangan ng tagapagligtas o magbabayad ng aming kasalanan. Bakit? Hindi po kailangan ng Diyos ang pagtutubos. Hindi po niya kailangan ang dugo. Ang ini-encourage po tayong magsisi with all sincerity mula sa ating puso. Nandoon, of course, ang sangkap ng pagsisisi, number one, may remorse ka sa puso mo. Ibig sabihin, ikaw talaga nagsisisi na you acknowledge na nagkamali ka, nakagawa ka ng kalikuan, ng hidwang gawa, nakagawa ka ng kasalanan laban sa iyong sarili, at nais mong magbago. Gusto mong maging malinis, mawala, maalis ang kasalanan mo. Kaya, ang pagbabalik loob, ang pagsisisip, ang tauba, ang paghingi ng kapatawaran, ay napakalaking bagay upang tayo ay makamtan natin ang magfira ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kailangan lang natin gawin, magsisi tayo na may buong katapatan sa ating puso. At ano ngayon ang consequences kapag tayo
ay humingi ng kapatawaran. Ang sabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala, pakinggan po ninyo, إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Ang mga pananalitang ito, hindi mo to mababasa sa Biblia. Napakagandang balit, napakaganda ng sinabi ho dito. Kita nyo ha, hindi po namin kailangan ng tubos. Hindi po namin kailangan na magtutubos pagbabayad ng aming kasalanan. Sapagkat ang mananampalataya, kapag humingi siya ng kapatawaran, ang sabi po rin, except, actually, hindi lang sa mananampalataya, sa lahat ng taong gustong magbalik loob, magsisi, masumpungan nilang Diyos. Except those who repent, maliban sa nagsisi sa kanilang mga kasalanan and believe at sumampalataya. Nakita nyo? And Allah will change their sins into good deeds. Masya Allah. Allahu Akbar. Samot to kasusumpungan. Maliban sa mga nagsising ganap, nagbalik loob sa kanilang Panginoon, kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sumampalataya, kung magkagayon nga'y papalitan ang kanilang mga likong gawa, ang kanilang mga kasalanan ng mga kabutihan. Imagine, yung kasalanan nagawa mo, wala na, burado na, tanggal na. Oh. At pinalitan pa, pinalitan pa ng mga magaganda o mabuting gawa. And Allah is all forgiving. Ito na naman. Mababasa na naman natin yung magkakambal. Yung mag-asawang pananalita patungkol sa kapatid. Because Allah is all forgiving. Ang nagpapatawad, ang palapatawad, ang palagiyang nagpapatawad, ang pinaka maawain. Yan ang good news, mga kababayan. Kaya gayon na lamang ang pag-anyaya ng Diyos. Gayon na lamang ang pag-anyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng tao. Kaya mga kababayan, gaano man kalaki ang kasalanan mo, feeling mo na para bang sa laki ng nalukuban ka na ng pagkakasala, at pero para bang wala ng pag-asa na baguhin ka pa. Kasi yan ang nakalagay sa Bible eh. Huwag kayong mabigla, huwag kayong magagalit sa akin. Pinapatunayan ni Karashid. Ang bad news po, nakasulat sa Biblia sapagkat hindi ka na pwedeng baguhin ng pagsisisi. Alam niyo ba yun? Wala pong makatutol niya pag binasa ko po yung talatang yan. Sa Biblia pala, kaya sinasabi ko, pasimula pa lang, out of bounds ang pagbabalik loob. Paano ka magbabalik loob? Paano ka magbabalik? Anong babalikan mo? Yung dating kalagayan mo makasalanan? Kaya out of bounds yung salitang pagsisisi o pagbabalik loob eh. Hindi angkop. Sa idong paniniwalang ganyan. At manapa, kapag ikay nagkasala, hindi ka na pwedeng baguhin ang pagsisisi. Nakalagay po yan sa Biblia. Kabaliktaran po. Ang good news, ang magandang balita mga kababayan. Ngayon nyo lang narinig ito kay Karashid. Ang magandang balita mga kababayan, narito po sa Quran. Tama na. Simula na para Quran naman tayo, mga kapatid, hindi na tayo napag-isa. Hindi na tayo napag-isa ng kinagisdan nating aklat. Ito na Quran, kapatid. Nandito. Inilalahad po namin sa ibinabahagi namin sa inyo. Kaya, pakinggan mo, kababayan. Ikaw na makasalanan. Ikaw na nakagawa ng kalikuan. Gusto mo magbago. May pag-asa pa. Wala sa Biblia, nasa Quran. Kaya ganito na lamang ang panawagan ng Diyos. Pakinggan po ninyo. Sa lahat ng tao. Qul ya ibadiyalladhina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru ad-dhunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. O aking mga lingkod na nagkasala ng malaki laban sa kanilang sarili,
La taqnatu min rahmatillah. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa habag ni Allah. Hindi mo to kakitaan sa lahat man ng aklat. Despair not in the mercy of Allah. Huwag kang mawalan ng pag-asa sa habag ni Allah. Sapagkat tunay na pinapatawad ni Allah ang lahat ng mga kasalanan. Hindi kailangan ng dugo. Hindi kailangan ng ransom pagtutubos. Ang gagawin mo lang, kababayan, magsisi ka na may buong katapatan sa puso mo. Acknowledge your sin. Remorse sa puso mo at gusto mo patawarin ka. Sumampalataya ka sa nag-iisang Diyos na tunay. Panawagan po. Pagkatapos sabihin, sapagkat pinapatawad niya ang lahat ng mga kasalanan, truly katotohanan. Again, makailang ulit natin nababasa. He is all forgiving, the most merciful. Sapagkat, innahu wal ghafurur rahim. Sapagkat siya, si Allah, ang palagi ang nagpapatawad, ang pinaka-maawain. Ito po ang good news na ibinibigay po namin sa inyo mula sa mga kababayan, kapatid nyo sa pananampalatayang Islam, mga kapatid. Matagal ko na itong dinadakdak. Baganay. Matagal ko na itong inilalahad sa ating kababayan. Wala pong makatutol sa mga sinasabi po natin na ang magandang balita nasa loob ng Quran. Ang magandang balita, narito, kapatid. May nagsabi sa atin, ganyan ba ang Diyos nagpapatawad sa lahat? Oo. Anong problema mo ron? Sapagkat siya ang nagpapatawad, ang palapatawad, ang palagi ang nagpapatawad. Sapagkat alam naman niya, palagi ang tayong nagkakasala. O kahit nga sa Biblia di ba, Brother Knight? Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, tayo'y mga sinungaling. O, nakita nyo? Kaya lang, may talata doon na malaking problema. Hindi ka na pwedeng baguhin ang pagsisisi. Ang naghihintay sa'yo sumpa, parusa ng Diyos. Ayon po sa talata. Tanong nyo sa akin kung anong talata. Yung mga nanonood po sa ating mga live lecture series, alam mo yan sa comparative religion. Di ba? So, kaya punong-puno po ng pag-asa. Ako, isang alipin ng Diyos, alipin ni Allah, na nangangailangan ng kanyang awa, ng kanyang abot. Kami mga Muslim, sinasamba po namin ng Diyos na may halong pag-asa sa aming puso. Una-una, may halong takot na baka hindi nalulugod sa amin ng Diyos. Pangalawa, punong-puno ng pag-asa na aming makamtan po ang kapatawaran, ang pag-ibig, ang awa po ng nag-iisang Diyos na tunay na walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon kaming patutunayang habang nabubuhay pa. Ikaw, kapatid kong Muslim. Ano yun? Wala yusrik. Huwag tayong magtambal kay Allah sa pagsamba kahit isa at tinitiyak sa atin ang kaligtasan. At ako, bilang alipin na nangangailangan ng habag ng awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi ko kayang sabihin na hindi na ako magkakasala o hindi na ako magkakamali. Hindi ho. Pero kaya bilang Muslim, punong-puno po ako ng pag-asa sa aking puso na ang Diyos na aking kinikilala, ang Diyos na aking sinasamba, sa makatwid, ang Diyos ni Noe, Propeta Noe, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Moises, ang Diyos ni Jesucristo, anak ni Maria, at ang Diyos ng huling sugong si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ang palagi ang nagpapatawad, ang pinaka-maawain. So, yun po ang good news na binibigay namin sa inyo mga kapatid, na ang pagbabalik loob ay angkop sa pananampalatayang ito. Ang pagbabalik loob, ang pagsisi, parating bukas. Sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah extend His hand during night so that people, those who want to repent and ask for forgiveness,
will be forgiven. At the same time, Allah extends His hand during the day so that those who commit sins during the day may be forgiven by Allah. At ito'y magpapatuloy habang ang araw ay sumisikat sa silanganan, ito'y titigil when the sun will rise on the west. Nakita niyo, ibig sabihin, yung kapatawaran ng Diyos ay palagi ang bukas sa mga may pusong nagbabalik loob. Kalbin Munib, pusong nagbabalik loob, pusong nagsisising ganap sa mga pagkakasala. Ito po ang magandang balita na ibinibigay po namin sa inyo mga kababayan. Ang magandang balita na sa krus. Panahon na kapatid, upang mawala ka na sa kapaguran. Mawala ka na, magkaroon ka na, makasumpong ka na ng kapahingaan ng iyong kaluluwa. Sapagkat saan ka pupunta? فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ Saan ka pupunta o tao? إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Ito lang naman ay isang pagpapaalala sa iyo mula sa Panginoon ng lahat ng nilang. Dito hinihikayat ko kayo kapatid. Mga kababayan, hindi namin kayo hinihikayat, hindi namin kayo. We are not trying to persuade or convince you sa isang bagong kulto, bagong sekta na kamakailan lang pinaristo sa SEC. Yun naman ang nangyayari sa mga nagbabasa ng Biblia. Wala, di ba kayo nakalata? Ang dami-dami ng sekta, major ang pagkakaiba. Sa experience po ni Karasin simula noon, lahat na ng sekta, ng mga major sect, denomination, nakausap ko na. Ang dami-daming gustong patunayan in major things, major indifference, using one book. Nakakatuwa. Hindi na tayong kayang pag-isahin. So, okay? So, siguro, ang samantala, hihinto ako maliban na lang kung may mga katanungan pa. No? Palagay ko, sapat na yung aking naibahagi para sa aking mga kababayan patungkol po sa tauba, patungkol po sa repentance, patungkol po sa pagsisisi, patungkol po sa pagbabalik loob sa nag-iisang Diyos na tunay. Ang ikatatagumpay po natin ay ang pagbabalik loob. Sapagkat tayo po ay palagi ang nagkakasala. Ngunit nais ng Diyos, binibigyan pa rin tayo ng pag-asa na tayo makapagbalik loob sa Kanya. Magbabalik tayo sa dati nating kalagayan. Sa makatuwid tayo'y dalisay sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo'y walang dungis, walang pagkakasala. Katulad ng isang sanggol na bagong pinanganak. Maging ganun tayo, kapatid. Ito ang katuruan ni Nabi Isa alayhisalam, ni Jesucristo na anak ni Maria. Wallahi al-azim. Sumpa kay Allah. Ito ang katuruan ng huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tayo po ay mga dalisay sa ating nature, sa ating kalagayan. Nung tayo pinanganak, wala tayong pagkakasala. Ngunit nung tayo nagkaroon na ng kamalayan, alam na natin ang mabuti at masama. Tayo ngayon ay nagpasimulang piliin ang gawang liko. Doon pa lang tayo nagkakasala. Magkagayon pa ba, punong-puno ng pag-asa ang ibinibigay sa atin mga kababayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nag-iisang Diyos na tunay. Na siya mismo na nanawagan, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa aking habag, sapagkat tunay na pinapatawad kong lahat ng mga kasalanan. Ito po, si Karasin Tindasan. Siguro, hanggang dito na. Maraming salamat po sa mga nag-comment. Si Abdulaziz Loyola, of course from Canada, Mariam Abdul Manap, Muhibbat Al-Khair, ganoon din po ang Muhibbat Al-Khair, please share po, support Dawa, Abdulaziz Loyola, gayon din po, of course, dan sharing po si Mariam Abdul Manap from Canada, dan Randy Medina, gayon din po, ito po, Mariam Abdul Manap, Abdulaziz Loyola, Jumaa Mubarak, ito pala bago ako, okay, maraming salamat. Gayon din po, si Dr. Ana Shakil ng Green Hills, alhamdulillah, and Babe Domingo, Assalamualaikum Ustad, at sa mga kapatid sa Islam, Allahu Akbar. And of course, Dr. Ana Shakil, at ang iba pa, no? Si Tony Delgado, for the wages of sin is death. Okay. For the wages of sin is death. Sige, papatulan kita, kung may oras pa ba ako. Admin, may oras pa ba ako? Sagutan ho natin to.
Ha? Gas-gas na ho ito. Ha? Kung nanonood ka kay Karasin, hindi ka na mag-a-attempt na go-quote mo yan. Ha? Yan po'y nilikot ni Pablo. For the wages of sin is death. Saan galing yan, Brother Knight? Mababasa mo saan? Sa Ezekiel. Pero ano palaking pagkakaiba? Kita nyo, pasensya na. Nasa comparative religion, ang tinanong mo, sige, babasahin ko. Meron tayong Biblia rito sa ating siguro kung pagbibigyan ako ng admin natin ng Muhibat al-Khair, no? Tingnan nyo. Babasa ako. Hindi ba yung Biblia nating buksan natin yung Bible dito sa ating cellphone. Meron tayong Bible dito, Brother Nep, no? Basahin natin yung nilikot ni Pablo. Pasensya na kayo, parang ka ako magsalita sapagkat tayo nagtuturo po ng comparative religion. Sabi po dito sa Ezekiel, ang chapter 18 po ng Ezekiel. Pakinggan po ninyo. Okay? Tingnan nyo. Okay? Dito po nanggaling yun Brother Knight. The wages of sin is death. Kasi itong Bible, pag binuksan natin, kailangan ng internet. Okay? Pero, yung pong tao, nagagawa ng pagsisisi. Yung gagawa ng pagsisisi, magbabalik loob sa loob, ay patatawarin, hindi na mamamatay. Yung po, ito pong sinasabi, binabasa po natin sa Ezekiel, na yung taong magbabalik loob, magsisising ganap sa Diyos, hindi na po magkakasala. Bagkus siya po'y mabubuhay. Di ba, Brother Knight? So, yung pong sa Roma na kinote ng ating kababayan si Tony Delgado, for the wages of sin is death. Pandali lang. Pero pag humingi ka ng kapatawaran, umalis ka sa iyong likong gawa, ikay patatawarin po ng Diyos. Buksan natin, sandali. Gusto natin i-quote ng verbatim, kapatid, ang Biblia. Okay? Hindi natin akalain na may manonood sa atin ngayon na patungkol sa mga gantong bagay. Maraming salamat. Pinagtsatsagaan mo kaming panoorin. Di ba? Brother Knight? At least, natututo yung ating mga kababayan. Brother Knight? Ang pointo natin dito, yaong magbabalik loob sa Diyos ay mayroon pong kapatawaran na maasahan o nag-aantay sapagkat even in the Bible sa Old Testament, nagpapatawad po ang Diyos. Okay? Na siya namang nilikot ni Pablo, tingnan nyo, umaamin po ang ating kababayan na hindi po talaga nagpapatawad ang Diyos. Nang basta-basta lang. Na kahit ikay magbalik loob, humingi ng kapatawaran. At humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Makahingi ka ng kapatawaran sa Diyos. So, yan po masasabi natin. Si Muhibat al-Khair, of course, ang admin natin, subhanallah. Si Musa Nuruddin. Okay. Sige po, punta na lang po kayo sa isang mamaya. Ako po ay mayroon pong live. Gabi-gabi halos, Tony Delgado. Okay? Para makilala ka rin. Total, mahilig ka sa ganyan. Kaya nga namatay si Kristo sa krus. Na para po mamatay? Saan po? Sige nga po, ba't siya namatay? Ano pong tinubos sa'yo? Kasalanan mo dati? Kasalanan mo sa kasalukuyan? O sa kasalanan mong gagawin? Yan po yung theology ni Pablo ayon sa Biblia. So, doon ka na lang po sa isang page ko para mas maganda po ang pag-uusap natin. Okay. Basahin po natin. Nabuksan mo ba yung Biblia mo dyan? Okay na. Basahin natin. Ikaw na nga magbasa. Ano ka na po? Ano makilala ka ng tao? Pinapakilala ko sino si Brother Nep. Basahin ko na. Okay. Tuloy-tuloy. Ang mga anak o ang kaluluwa na nagkasalay mamamatay. Ang anak ay hindi madadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ng ama ng kasamaan ng anak.
ang katwiran ng matuwid ay sasa kaniya at ang kasamaan ng masama ay sasa kaniya. Tapos ngunit, meron doon salitang ngunit. Ngunit, Kapag ka, okay, talatang 24. ngunit pagkat ang matuwid ay humiwalay sa kaniyang katwiran at gumawa ng kasamaan at gumawa ng ayon sa lahat ng kasuklang-suklap na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya? Hindi. Walang aalalahanin sa kaniyang matuwid. Ngunit, meron pa siya. 25. 25. Gayunman, Gayunman, sino yung mga papatawarin? Ngunit, hindi. Ayan. Basahin mo sa 21. okay. Ngunit, kung ang masama ay humiwalay sa kaniyang lahat na kasalanan, na kaniyang nagawa at iningatan ang lahat ng aking mga palutuntunan at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. Kaya kabayang Tony Delgado, out of bounds yung mga sikinot mo. Anong maling... binasa namin verbatim eh. Yung taong magsisisi, yung taong aalis sa kalikuan, patatawarin ng Diyos, hindi mamamatay. Kaya out of bounds yung sinabi mo, the wages of sin is death. Ito po'y dilikot po ni Pablo para patunayan na hindi po ang Diyos po ay talagang sinumpa niya ang tao, ang Diyos po galit sa tao, hindi niya kayang patawarin ng tao. Kundi sa pamamagitan ng dugo, na siya namang theology ni Pablo, sapagkat ang Ebanghelyo ayon kay Pablo, Brother Knight, ay what? Tungkol sa pagkamatay, pagkabuhay na magmuli ni Kristo, ayon sa unang Korintong turo niya. Sa 15, sapagkat sabi niya, if Christ was not risen from the dead, kung si Jesus ay, kung si Kristo hindi nabuhay na magmuli, ang inyong pananampalataya, ang aming pangaral ay walang kabuluhan, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, at kayo nanatili pa rin sa inyong makasalanan. Ito po'y turo ni Pablo, hindi turo ni Jesus Kristo. No, invento po ito ni Pablo. Naniwala ka naman, Tony Delgado. Maraming salamat palakpakan natin si Tony Delgado. Ayan po ang maganda sa comparative religion. Magkagayon pa man, manood ka mamaya, 12:00 po ng madaling araw, parating live po si Karasid sa Dawa Comparative. Ayan po, Dawa Comparative and Karasid will answer. Kung gusto mo naman, mag-usap na tayo. Huwag ka nang magtago, magdebate tayo. In objective boy, walang personalan. Magdebate tayo. Ako ba? Totoo ba na ang turo ni Jesus ay pagtubos ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo? At ang Diyos ay hindi magpapatawad maliban sa dugo. Ayon sa sumulat ng Hebreo 9:22, without the shedding of blood, there is no remission of sin, or there is no forgiveness of sin. Kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran, hindi magpapatawad ng Diyos. Totoo ba yun? Tutul po ako. Bakit ng pag-uusap yan? Abangan po ninyo. Kung naharap ito si Delgado. Jubay na Gumaga, Yusuf, Assalamualaikum, kamusta po kayo? So, palagay ko, hanggang dito na lang, sapagkat tayo naman po ay inibitahan lang po ng Muhibbat Al-Khair. Maraming salamat po. Siguro hanggang dito na lang, no? Maliban na lang kung may mga katanungan pa at pinapaintulutan pa tayo ng ating admin. Magkakain pa man, ito po si Karasid Indasan. Malugod po na nag-aanyaya rin sa inyo na panoorin din po ninyo ang ating mga live almost every night o kaya thrice a week. 12:00 nga lang po ng madaling araw. May mga YouTube din po tayo. And of course, tangkilikin din po ninyo ang mga live po ng Muhibbat Al-Khair. At mamaya meron pong another lecture po mga 7:00. Inyo pong matutunghayan. Maraming salamat po sa inyo. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.